Praise God. Malatili tayo nakatayo mga kapatid at magpasalamat muna tayo sa Panginoon. May tayo ng paggabay. Praise God. Hallelujah. Muli amang banal, napaka kagalakan po ang aming nadarama sa oras na ito sapagkat muli binigyan mo kami ng pribilehiyo na magkatipon at sumamba at magpuri sa iyo, Lord God. Sa oras na ito, Lord God, ay hiniling ko po ang iyong paggabay na tulungan mo ako sa aking pagtayo. Kayo po ang siyang mangusap. Ilagay mo sa aking bibig ang iyong mga banal na salita. Nawa ang exhortation na pinagkaloob mo sa akin sa araw na ito ay magbigay inspirasyon, kagalakan sa mga kapatid ko makikinig, Lord God. Hallelujah. Thank you, Lord God. Patuloy na ibinabalik namin sa iyong kapurihan, karangalan, kadakilan at kaluwalhatian sa tayong pangalan ng Panginoong Kristo Jesus. Amen. Doon na tayo upo mga kapatid. Praise the Lord. Nais ko rin muna magpasalamat. Ito ay hindi ko siguro hindi ko maitawag dito na hindi ko may patuto sa inyo ang ginawa ng Diyos sa nakalipas na araw. Kasi may ginawa ang Diyos na isang bagay na kakaiba na hindi ko in-expect. Meron kasi akong customer na hindi ko akalain na bibigyan niya ako ng katulad niyang AC. Sino magbibigay niya ng libre? Hindi yan nahihingi. Kaya masasabi ko hindi siya pangkaraniwan. Actually, nangyari yun 3 Fridays ago na. Sabi niya sa akin, bibigyan kita ng AC habang ginagawa ko yung paa niya. Sabi niya, bibigyan kita ng AC. Papupuntahin ko dito yung technician ko na Pilipino para tingnan kung saan dyan ikabit. Nung nabanggit niya yun, actually, nasabi ko na sa mga kasama ko, sabi ko, bakit ganun yung customer? Magbibigay daw ng AC. Kaya lang, siyempre, dahil nga isang Arabo, sa tinagal-tagal ko na naman, sa tinagal-tagal ko na dito sa Middle East, mahigit 20 years, hindi mo pwedeng panghawakan ang salita ng isang Arabo. Kayo, na-experience nyo ba yun? Nagbabago yan. Pag sinabi ngayon, mamaya wala na, iba na yun. Bukas, iba na yun. So, ang sabi ko na lang, pag nag-come to passion, salamat sa Panginoon. Alam mo yung binanggit niya, yung sabi ko, pagpalain ka ng Diyos mo, sabi ko, marami pang blessing nawa ang dumating sa iyo sa inilagay sa puso mo na ipagkakalob mo sa akin. At kahapon mga kapatid, sa totoo lang, dahil nga ako ay nakatalaga na mag-exhort, siyempre nagre-review din ako at nag-ano ako ng aking gagawing exhortation. Wala pa yata isang oras ang aking pagkakatulog. Kaya nga, pasensya na mga kapatid, kagabi talaga sa sharing, medyo inaantok talaga ako doon. Dahil hindi na ako nakatulog. 1 hour pa lang nang ako'y nakahiga, tumawag na siya. Sabi niya, i-deliver na namin yung sinabi ng aming boss diyan sa iyo. Sabi niya, saan bang lugar mo? So, inantay ko na. Mga alas 7 lang pasado, dumating na. Ginising ko na rin si Brother Anthony. Dahil hinanap namin yung gagamitin mo sa circuit breaker na siya nagtabi. Mga kapatid, nakakagalak na sabi ko, salamat sa Panginoon at hinipo niya ang puso ng tao na yun na pagkaluban na hindi ko hinihingi yun Bagamat noon, matagal ng panahon, mga taon na ang binilang, sabi niya sa akin, maglagay ka ng split type na AC, sabi niya, split type ang ilagay mo dito sa shop mo, pumunta ka doon sa aking shop, may showroom daw siya dito sa Montasa, hindi ko naman alam, sabi niya, pumunta ka doon. Sa loob-loob ko, magkano naman kayang halaga niyan? Mahal din yan kaya, maabuti ng 2,000. So, mahigit. Tapos kahapon, talagang ako'y nagulat dahil hindi lamang akala ko yung bigay, bahala na ako magkabit. Sinamahan niya pa ng kanyang mga technician at
kinabit doon. 5 yata silang mga Pilipino. Alam mo mga kapatid, talagang nakakagalak ang tao na yun sapagkat hindi talaga siya pangkaraniwan ng mga empleyado, bibihira. Alam mo, let me, hayaan niyo munang ikwento ko sa inyo kung ano ang klaseng pagkatao ito. Sapagkat very commendable siya, talagang kakaiba. Alam niyo mga kapatid, meron siya sekretary, kasama niya sa siya pag nagpapagawa siya ng kanyang paadol kasi meron siyang ingron. Nakita ko yung sekretary niya kung paano siyang tratuhin. Parang, sabi ko, parang hindi ka lang sekretary, binibiro ko pa, kadama ka pa niya. Mga kapatid, may masaklap na nangyari sa kanyang sekretary. Nag-collapse, inatakis siya, nangisay na lang daw, at on the spot patay. Namatay. Daglian, pinadala niya yung mga labi sa Pilipinas. Siya ang gumastos lahat. At ang ginawa niyo mga kapatid, ang ginawa niya, pinagpatayo niya ng bahay ang pamilya ng kanyang sekretary na namatay. Gagawin ba ng... Sino ang gagawa niyang amo? Hindi lang yun. Pinag-aral niya pa yung kanyang mga anak. Siyang gumastos. Pinag-aaral. At ang isa pa, mga kapatid, na talagang magagala kayo at alam ko na pambihira hindi gagawin ng isang basta-bastang amo. At mind you mga kapatid, ang lahi niya, lahi ni Paraon. Kakaiba siya. Dahil wala na siyempre yung source of income ng nanay, wala na. Mga kapatid, buwan-buwan, kung magkano ang sahod ng sekretary niya, remitted sa bank account ng kanyang pamilya. Kaya pa nasa iba yung daigdig na yung ang nanay ng mga bata, pero ang sahod, tuloy-tuloy na pumapasok sa kanilang bank account. At hindi lang yun, very commendable talaga siya. Hindi lang yun, mayroon siyang isang empleyado. Sabi nga ng Pilipino, mga around 600 na raw sila ngayon ng mga Pilipino doon sa kanyang company. Meron isang Pilipino na nagkaroon ng renal failure. Meron siya sakit sa bato. Renal failure. At nagda-dialysis. Nagpagamot siya dito. Dahil nga siyempre, dahil hindi naman makapagtrabaho na, ang ginawa niya, pinauwi na lang niya sa Pilipinas para doon at least matitingnan siya ng kanyang pamilya. Pero mga kapatid, ang kanyang sahod, buwan-buwan, 25,000 pasok sa kanyang bank account. Hanggang ngayon. Alam mo, hindi ko alam yun, nanggaling na lang doon. Yung bahay na pinagawa niya, akala ko yun lang. Sabi nga nung mga empleyado niya, alam mo yung mga anak niya pa, sabi niya. Pag pumunta yun sa Pilipinas, kasi may nag-hire siya ng tao, isasama yung mga bata sa mall, ituturo mo lang kung anong gusto mo, bigay. Bili. Ganun siya kagalante. At nakita ko ang taong ito, yung kanyang very, very humble beginning, hindi siya ganun kayaman. Pero pinagpala siya ng Diyos. At saka meron soft spot sa kanya ang mga Pilipino. Pambihira. Ngayon ako nakabalitang ganong employer. Biro mo, yung nanay na namatay, sa kanya na lang, siya na lang siguro ang nakakaalam kung hanggang kailan yung suporta na yun. Biro mo, namatay na ang nanay na mahinga na, tuloy pa ang sahod. Saan ka nakakita ng employer na ganun? Hindi ko yan naramdaman sa amo ko yung yung compassion sa kanyang empleyado. Kakaiba. Hindi talaga siya pambihira. Ako na lang. Bibigyan ako ng AC. Sino magbibigay sa akin yan? Alam mo mga kapatid, hindi lang yun ha. Actually, siguro nakikita niya kung ano yung kalagayan ko. Sabi niya sa akin, bakit hindi ka na lang magtayo ng sarili mo? Sarili mong shop. Sabi ko, sir, hindi ko naman kakayanin. Sabi niya, kung magtatayo ka ng sarili mong shop, sabi niya, yung sponsor ko ang mag-i-sponsor sa iyo. Kasi ang sponsor niya dito, Shake. Sabi niya siya mag-i-sponsor sa iyo.
Kaya lang sabi ko hindi ko kakayanin kasi kung halimbawa i-release ako ng sponsor ko, kailangan ko ng capital para mag-put up ng sarili kong business. Wala naman ako ganun, sabi ko. So, ganun pa man, nais kong kahapon nga tinatry ko na tawagan siya, kaya lang busy. Sabi nung kanyang sekretary, meron siya mga appointment. Sabi ko siguro pagbalik na lang niya sa shop. Gusto siyang pasalamatan personally doon sa ginawa niya. Ako talaga nagulat at hindi pangkaraniwan. So, nais kong ibalik sa Panginoon ang kapurihan dahil hinipo niya ang puso ng tao na yun. Bagamat hindi ko hiningi, binigay. Siguro, yun ay will ng Diyos. So, praise God. Tayo po ay dadako ng mga kapatid sa exhortation. Basahin muna natin ang 1 John itong 1 John 1 hanggang 3. Tapos isunod na rin natin yung sa Philippians mamaya. Sabi niya dito sa 1, that which was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we have looked upon, and our hands have handled of the word of life. Yung word of life pala nakahawakan. Diba? Alam naman natin kung sino yan. For the life was manifested, nahayag, and we have seen it, and bear witness and show unto you that eternal life which was with the Father, and was manifested unto us. That which we have seen and heard, declare we unto you, that ye also may have fellowship with us, and truly our fellowship is with the Father, and with His Son, Jesus Christ. And dito sa Philippians 2:6, alam naman natin to, 2:5 muna. Let this mind be in you, which we have also in Christ Jesus, who being in the form of God, thought it a robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men. Praise God. So, mga kapatid, yung exhortation ko, ito ay hango rin doon sa mensahe ng propeta na imininsahe niya na ang pamagat ay identification. At ito ay naimensahe na rin ng mga kapatid natin, naitayo na rin sa likod ng pulpito, yung ating pastor, na-share na rin yan, si Brother Philip, kung akin natatanda, si Brother Ramil. So, kumbaga sa akin, paalala na lang. At binigyan ko naman ito ng ibang title na ang pamagat ay Molding the Character of God through Jesus Christ unto His Church. Ngayon, bakit tayo dumadalo sa ganitong gawain? Sapagkat mayroon imbitasyon ang Panginoon. Di ba may kinakanta tayo na Come and Dine? Yung kinakanta natin Come and Dine, call it Come and Dine, no? Di ba yun yung kinakanta natin? Hindi na natin nakakanta yun. Kaya tayo nandito, mayroong panyaya, di ba? Come and Dine, sabi niya. Ang hirap din nagsasalamin, no? Minsan, ano rin. And you are invited to come to take His character. Kaya ngayon ang pamagat, no? To take His character. By having His character in you and me. Kailangan ma-adapt natin yung character na yun. You and me, it molds us into the same mind that He was.
And his mind was always to do the will of the Father. Kaya nga, sabi ng Panginoong Hesus, ang mga ginagawa ko, sabi niya, ay gagawin din naman ninyo. At dakilang mga bagay pa, sapagkat ako ay pupunta, paroroon sa aking Ama. The things that I do, you shall do also. Alam mo, itong pananalitang ito, laging ini-encourage sa atin ng ating pastor. Nagawin din natin. Tingnan natin yung mga succeeding na mga ano pa pang Kaya nga sabi ng ano ng ito yung sabi ng Panginoon, ang ginagawa ko ay hindi galing sa akin, kundi galing sa Ama na nananahan sa akin. Kaya ang challenge niya nga sa mga ayaw maniwala sa kanya, search the scripture. Yung mga hindi naniniwala sa kanya, yun ang sinabi niya, saliksikin ninyo ang inyong kasulatan. They testify of me. If you don't believe me, sabi niya, kung hindi kayo naniniwala sa akin, maniwala kayo doon sa gawa. Kasi yan ang magpapatunay na ako ay galing sa Ama. That's right. Kaya nga sabi ni Nicodemo, sabi niya, Panginoon, sabi niya, Guro, sabi niya, ang mga bagay na ito ay hindi ito magagawa ng sino man, liba na siya ay nanggaling sa Ama, sa Diyos. So, he only did that which pleased God, and he knows who he was. He came as the Son of God. His character had to be that way. Kailangan maging ganun ang kanyang karakter. Having taken his place, he knew what the Messiah required of. At ito ay lagi niyang sinasangguni sa kanyang Ama. Bago niya ganapin. Ganun ang ating Panginoon. And his character was that he did everything that pleased God and he stayed with the Word. And that's what he is trying to mold us for. Ganun din naman siya sa atin. Yung para i-mold tayo dun sa salita ng Diyos. Kasi ganun siya eh. Doon siya minoldi. Sa pamagitan ng kanyang mga lingkod na propeta at mga apostol. Stay with God's Word. Find our place. Know where we are and stay with His Word. At pakiisipin din naman natin ito, we are invited to shape our character by His own Spirit. Kailangan iniimbitahan niya tayo, kaya tayo nandirito, para mamoldi tayo sa kanyang Espiritu. In His own Spirit. By Him, we become sons of God, having His mind in us to share our character to His. At kung lahat tayo ay mayroon kaisipan ni Kristo, mayroon pa kaya kukontra? Pagdating sa salita ng Diyos, mayroon pa kaya kukontra? Liban na lang ang tao ay wala sa kanyang kaisipan ni Kristo. Ganun talaga yun, di ba? Mayroon kukontra kung yung kaisipan ni Kristo, kaiba doon sa kanyang kaharap. Eh, siguro naman dito, hindi na tayo ganun. No? Going back to the redemption plan of God, we know that God is the Savior. Kaya lang, He cannot do the saving without His Son. Yun naman ang ano. Kasi ang Diyos Espiritu eh. Hindi naman niya tayo pwedeng iligtas. Espiritu kasi ang Diyos. So, He need the Son. He cannot do the saving without the Son. At sa kanyang batas, ang taong nagkasala ay kinakailangan maghandog ng hayop upang ang dugo niyaon ay maging covering sa kanyang mga kasalanan. At hindi niya pwedeng sirain ang kanyang batas. So we find then, when God looked down upon His creation that He has made, ito ay lugmok sa kasalanan. And He want to redeem it back. Kailangan niyang ibalik. Kailangan niyang tubusin. Alam natin, God is love, and that loving character of God, His self, sabi ng prophet, molded into the person of Jesus Christ to be the Savior of the world. This was done so He could pay the penalty for death for us, to redeem us. Ito yung katuparan ng John 3:16 na sabi niya, For God so loved the world
that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish, but have an eternal life. Yun yung katuparan ng sinabi niya na mahal niya ang sanlibutan. Kaya nga pinadala niya yung kanyang bugtong na anak. Sabi ng prophet, that was God manifesting Himself, not some other person. No, doon sa Panginoon, doon nagmanifest ang Diyos. But Himself in a body form to redeem what had been lost. Gaano kaya kalungkot ang Diyos matunghayan ang kanyang mga nilikha sa kanyang wangis, made for His glory, and yet they are lost. It grieved Him so much that He ever made man. Diba? Kasulat, nag-grieve ang Diyos dahil sa kanyang sa paggawa niya ng tao. Subalit ang Diyos ay sagana sa kahabagan, mapagmahal. And God reflected His loving character in a man called Christ. There was no other character in heaven could do it. It was God. Sabi ng ating kapatid, no? He was the sinless nature. He was the Word, sinless nature of God. He was the Word expressed in the beginning. At kung ang ating pangalan ay nakasulat na sa Lamb's Book of Life, you are God's expression from His thought. Kung yung pangalan natin nakasulat na doon sa Lamb's Book of Life, tayo daw ay expression ng kanyang kaisipan. At kung tayo ay expression ng kanyang kaisipan, pag na-strike tayo dun sa kanyang salita, siyempre magtitikid tayo. He seen you, sabi niya, you desire even before there was your desire, yung ating pagnanasa, even before there was an atom or anything else, and you are in His thoughts, made, word, expressed, and molded into what you are now. Yan naman ang nangyayari sa atin. Bago pa nagkaroon ng mga molecules or atom, sabi niya, nandun na tayo sa kaisipan ng Diyos at minoldi na ngayon, minumoldi na lang tayo, kaya tayo naging ganito na ngayon. O ano ba tayo dati nung araw? Di ba? Lahat naman tayo mga sinners. Kaya lang, minumoldi na tayo para ma-express natin yung nasa kaisipan ng Diyos. And you are in His thoughts, made, word, expressed, and molded into what you are now. God in you and me, reflecting Christ. Ito yung sabi niya sa John 14:20. Ito, basahin ko na lang. At that day, sabi niya, sabi niya, ano ba yon? Noon pa yon, sinabi ng Panginoon. And this is that day. Ito ngayon yung araw na yon. At that day, sabi niya, you shall know that I am in my Father, and you in me, and I in you. Pero ito yung precondition. Kasi nga kahapon nag-sharing tayo. Ang Diyos talaga may kondisyon. Kaya nga sabi ko, oo nga. Kasi sa magulang ganun din eh. Ang anak pagka inutusan mo, kailan may kondisyon ka rin eh. Sumunod ka muna. Kung yung hingin mo, bibigay ko sa'yo. Nalala ko tuloy yung anak ko. Naku, nung nagbakasyon ako ng 2001, after 3 years, ang hirap pakainin pag kami lang dalawa. Siyempre, hindi niya ako kinagisnan eh, dahil 3 taon na nung ako umuwi eh. Ang hirap pakainin. Sabi ko, kainin mo na anak ang pagkain mo. Kasi nawiwili siya doon sa panunood. Sabi ko, ang ginawa ko para kumain siya, pinatay ko ang TV, di siyempre nag-iiyak ngayon. Nag-iiyak kasi gusto niya manood ng cartoons. Sabi ko, okay, kailangan mag-usap tayo ng mabuti. Kasi diretso siya magsalita, yung anak ko, 3 taon, matatas na. Sabi ko, okay, kainin mo pagkain mo, manunood ka ng cartoons. Wala tayong pagtatalunan. At may bonus pa ako sa iyo dyan. Sabi ko, pagka napakain mo pagkain mo, lalabas tayo, bibili tayo ng ice cream. O, gusto mo ba yun? O. Ang bata, siyempre, makakapanood na, may ice cream pa, pero kainin mo muna yun, pagkain mo. Yun ang kondisyon ko. Ang Diyos ganun din
Hindi siya basta-basta. Hindi siya basta-basta. May precondition din siya. Basahin natin yung kanyang precondition, ha. Ito yung karugtong. He that hath my commandments, commandments, plural, hindi yan isang utos lang, and keep it them, ano yung keep it them? Gumaganap. He it is that loveth me, and he that loveth me shall be loved of my Father, and I will love him, and will manifest myself to him. Ito yung sinasabi niya na at that day you shall know, sabi niya, na alam mo na ako ay nasa Ama, at ako ay nasa inyo, sabi niya. Kung gaganapin mo yung kanya mga utos, yung mga precondition niya eh. Hindi siya basta-basta na ganun-ganun lang. Hindi mo malalaman na siya ay nasa Ama kung hindi mo sinunod yung kanyang utos. Ay pambihira naman, yung nga lang bautismo, hindi mo magana, paano kaya yan? Yun na lang magpabautismo, yun yung kanyang Great Commission yan, hindi masunod. Eh paano yun malalaman mo na at that day you shall know that I am in my Father? Oh, di ba? Kailangan sundin. Ay siyang umiibig sa akin. Sabi ko ito naman yung aking sinasabi doon sa aking sister. Sabi ko, mahal mo ba ako, Ama? Sabi ko sa kanya. Oo naman, sabi niya, na nag-uusap kami. Sabi ko, kung mahal mo ako, bakit kaya hindi mo naman nasusunod yung sinasabi ko sa iyo? Pagka ganun, how can you give your full trust and confidence sa isang tao na hindi naman sumusunod sa iyo? 'Di ba? Parang nakaka-dishearten. Ganon din ang Diyos sa atin. Pag hindi natin nasusunod yung gusto niya, siyempre madi-dishearten din siya. Pero pagka naman sinunod natin, magagalak tayo. Ganon din sa mag-asawa. Sige nga, sa babae, ang asawa mo, lasinggero, manginginom. Sabihin mo, tigilan mo naman na yung pag-iinom mo. At sabi ko sa tatay ko, ano ba nakukuha mo dyan sa paglalasing mo? Pag-iinom mo, wala naman vitamina niya. Kung yung binili mong alak, binili mo na lang sana ng gatas, nagkaroon ka pa ng vitamina. Oh. Naalala ko nga yung mayroon sa aming, yung asawa niya manginginom eh. Sabi nga nung asawa niya, ayan, wala kang sakit, bumili ka ng sakit. Kasi kung minsan dahil sa kalasingan, mabangga yung niyog. May gas-gas sa mukha. Minsan magsuka-suka. Kaya yun ang sabi niya. Sabi niya, wala kang sakit, bumili ka ng sakit. Pero pasalamat tayo mga kapatid, nakasumpong tayo ng biyaya, hindi na tayo doon. Kaya lang nasasabi na lang natin ito dahil nanggaling tayo doon eh. Alam mo, yung tao, ang tao, lagi ito humihingi ng pabor sa Diyos. Pero yung Diyos, hindi makahingi ng pabor sa tao. Di ba? Hindi siya makahingi ng pabor. Pag ang tao nagkasakit, may mga problema, tatawag sa Diyos, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Diyos ko, bakit ganito? Yung mga katanungan. Pero ang tanong, ano bang ginawa mo? Ang Diyos ba nalugod sa iyo? Kaya nga yun din kahit sa mag-asawa ganun din Natural is type to spiritual. Kaya nga nasabi ko nga sa ating mga kapatid kapon, sabi ko, nung nandun tayo sa upper room, yung dalawa nating kapatid, meron silang binabaka nila yung kanilang mga sister wife dahil doon sa espiritong meron resistance, hindi nila maakay sa church, meron ibang gawain pinupuntahan. Sabi ko, Panginoon, nakakagalak na yung aking sister wife ay isa ng mananampalataya. Yung pala, in the long process of time,
magkakaroon din pala ako ng pakikipagbaka. At sila naman ngayon ang mga panatag na. Ganun pala yun. Kaya nga sabi ng ating mga kapatid, dapat hindi tayo maging kampante. But I know God has its plan. No? Hindi ko lang alam. Minsan may mga bagay na hindi natin lubos maunawaan sa una. Ma-realize na lang natin na may purpose pala ang Diyos. So, praise God. So, Jesus Christ is the fullness of God's Word. For in Him dwelleth, yung ating binasa kanina sa Philippians, no? 2:5 and 6. For fullness, dwelleth the fullness of the Godhead bodily. Yung ating binasa. Na siya ang ulo ng lahat ng pamunuan at kapangyarihan. Sabi ng ating kapatid, He was God in human form, and it took God to express such character as this. Yun daw karakter, hindi kasi yun basta-basta, yung karakter ng Panginoong Hesus, kailangan talaga manggaling sa Diyos kasi hindi yun basta-basta. And that lovely life had to be taken from Him so that He could save those that are in the foreknowledge of God before the foundation of the world, which was His thoughts of you and me. And Jesus came to do that. His perfect life had to be sacrificed to redeem us. Kailangan perfect yung buhay. Hindi pwede yung mga yung pantubos galing sa sixth birth. Hindi yun pwede. Kaya nga noong si John nung ang angel ay yung Book of Redemption, sabi niya walang worthy magbukas. Sa langit, sa lupa. Kaya lang nung sabi niya meron, sabi niya yung yun ang karapat-dapat. Sabi niya mayroong karapat-dapat. At alam naman natin na ang Panginoong Hesus ang worthy doon. Now, if we are in God's thoughts at the beginning, how can we deny His word being the true word being true? Kung tayo ay bahagi ng kanyang salita. Kaya nga sabi ni Jesus Christ, my sheep hear my voice, and I know them and they follow me. Amen. So only the sheep can hear and will follow and likely to be molded. Yun lang talagang sheep ang susunod. And likely to be molded. At the character of Christ, napaka-imposible naman na yung kambing imolde mo sa sheep. Hindi pwede yun, no? Because the nature of the goat will speak for itself. At ang hindi pinili will only reason out. Ang taong pinili ng Diyos, he will display the attribute of God. O, totoo naman talaga. Ang pinili niya, i-display talaga yung attributes ng Diyos. At ang mga katangian na yun ay pinamalas ng Panginoong Hesus sa tao. Kaya nga sabi niya, the things that I do, you shall do also. And greater things than this because I go to the Father. At ang karakter ng Panginoong Hesus na minoldi sa katauhan ng kanyang mga alagad ay nagmanifest sa aklat ng mga gawa. Di ba nangyari naman yun eh? O, yung bumuhay ng patay, nagpalakad ng pilay. O, yung ginawa ng Panginoong Hesus, ginawa ng kanyang mga alagad. Yun yung doon minolds ng karakter ng Panginoong Hesus, doon nagmanifest. At naniniwala ako magaganap din sa atin yun. Kasi pinangako niya yun. It's because we are not yet... So, the very reason why our very own pastor encouraging us na mahayag din naman sa atin ang mga gawa ng Panginoong Hesus. Kasi pangako niya yun. So, sa aking pananaw, kung bakit hindi pa ito nagaganap sa ating kalagitnaan, it's because we are not yet completely, fully molded with that character. Niwala kayo doon? Yeah. Hindi pa nagaganap sa atin kasi hindi pa naman talaga tayo fully molded doon sa karakter ng Panginoong Hesus. At isa pa,
Lagi niya rin paalala sa atin, baka ma-misuse. Kasi baka may kagalit ka, walang hiya ka, bagsakan ka ng apoy, ay ma-misuse natin. Hindi ganun. Minsan sa mga trabaho natin, mayroon mga nagwawalang hiya sa atin, di ba? Minsan nga, pupunta ko ng city center, yung mga kolorom, mainis ka. Sabi ko, you know what? You are like crocodile. Ano pa naman siya? Hindi niya pala alam yung crocodile. You don't know crocodile, you are from Sudan? Crocodile in Nile River? Like this? Sabi ko gano'n. Natawa na lang siya. Sabi ko gano'n. That's you. Sabi ko gano'n. Why you are like that? Pagka gano'n, di ba? Kaya nga dito tayo, minumuldi tayo. Kaya tayo nagpupunta tayo sa ganitong gawain, minumuldi tayo ng Diyos sa karakter ng Panginoong Hesus. Yun ang dapat natin matutunan dito. At paglabas natin, dapat taglay-taglay. Hindi yung minumuldi tayo dito, iwanan na lang din dito. Dapat paglabas natin, dala-dala rin natin yan. Kaya nga sabi ng Panginoon, sabi niya, makita sa atin ang ilaw ng salita ng Diyos. Makita ng mga taga-sanlibutan, nakakaiba tayo. Hindi tayo yung kamukha pa rin dati. Kaya tayo dito minumoldi. We are molding the character of God. That's why we have this kind of fellowship. May imbitasyon. So kaya ngayon hindi pa yung nagmamanifest sa atin. No? So nawa dumating na yung panahon na yung mind of Christ ay manatili na ng lubusan sa ating mga pag-iisip. Sabi nga ng ating pastor, siya sa kanya, at gusto rin niya na matulad din tayo kasi yun ang, di ba, may kasulatan na magkaroon tayo ng isang pag-iisip, isang spirito. Yung sabi niya, kahit pupunta ka lang ng kubita, ang isip natin ay ang Diyos. Kung nga naman, walang puwang ang kaaway pagka ang Diyos ang nasa isip natin. Dapat daw yun ang gawin natin sa ating sarili. Lagi naiisip natin. Talaga naman dapat. Sa pagpaplano natin, sa mga plano natin sa buhay, dapat kasama, iniisip natin muna ang Diyos. Sa ating mga ginagawa, iniisip natin, Diyos ko, tulungan mo ako, mahirap yata ito. Siya, ganun yung ginagawa niya. Dapat ganun din tayo kasi napakamagandang halimbawa sa isang mananampalataya. Kaya nga, let the mind of Christ be in you. Kaya yun ang lagi niyang paalala sa atin. So, ayaw man nating aminin, madalas nawawaglit sa ating isip si Kristo. Tama o hindi? Madalas, no? Nawawaglit sa ating isip. I agree with that and it's a rebuke also for me. Nawawaglit sa atin si Kristo. So, tumayo tayo mga kapatid at humingi tayo ng sorry. Tayo po ay umuko at magpakumbaba. Humingi tayo ng sorry sa ating Panginoon, minsan sa mga ginagawa natin. Sorry Lord God. Hindi minsan we let you down. Bagamat hindi mo kami pinagkukulang, kadalasan kami ay nagkukulang sa iyo. Sorry, O Lord. Tulad ng isang bata, hindi niya kayang linisin ang kanyang sarili. Sumasamo kami sa iyong trono ng kahabagan na linisin mo ang aming mga puso at isipan by washing the water of your word. Upang sa ganun ay malaya kayo makapanahan sa aming mga katawan na siyang pinili mong templo
Turuan mo kami, Amang Banal, na patuloy na hubugin. You are the potter and we are the clay. Break us and mold us sa katauhan ng iyong bugtong na anak, ang aming Panginoong Hesus. Amang Banal, dinggin mo ang aming mga samo at dalangin sa iyo, batid mo ang puso ng bawat isa, ang aming mga hangarin na makamtan ang iyong mga pangako sa mga huling araw na ito. Kung ito nga ang iyong piniling iglesia sa dakong ito, dalhin mo na kami sa isang layunin, sa isang kaisipan, sa isang espiritu. Sampu ng aming mga mahal sa buhay, ang aming mga asawa at mga anak. Lord God, sabi mo sa iyong mga banal na salita, sa mga huling araw, ilalagay mo sa aming mga puso ang iyong mga kautusan at isusulat mo sa aming mga pag-iisip. Let the mind of Christ be to each and every one of us. Palaguin at patatagin mo ang aming mga puso sa pananampalataya tungo sa kasakdalan, upang sa pagsugo mo sa iyong bugtong na anak ay masumpungan kami na naroon sa kalagayang banal at walang bahay dungis na siya mong hinahanap na katangian ng iyong iglesia. Oh, hallelujah! Lord God, minsan pa salamat sa pribilehiyo na magamit sa paglilingkod sa iyong gawain. Because out of nothing, you make me something for your glory. Nais kong ibalik ang pasasalamat at papuri sa Diyos. Mga kapatid, doon lang tayo dinala ng Diyos. Praise God, salamat sa Panginoon.